Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Dubimir Julian. At Patrolwoman Jenny Medolor mula sa Eastern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa bypass operation ng Southern Police District. Mga iligal na armas at shabu na kumpiska sa Maguindanao del Norte. High value target patay matapos manlaban. At peking sigarilyo nasa bat ng Nueva Ecija PNP, 2 suspect arestado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi nakalusot sa matalas na operasyon ng Southern Police District ang isang high-value individual matapos mahulihan ng mahigit 6.8 bilyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Parañaque City. Itiyak naman ng PNP na mas paigtingin pa nila ang mga anti-illegal drugs operations upang tuluyang maputol ang daloy ng iligal na droga at mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mga residente sa buong bansa. Patrolwoman Ivy Corporal, ibalita mo. Patuloy na ipinapakita ng Southern Police District ang kanilang matatag na kampanya laban sa iligal na droga matapos maaresto ng Parañaque City Police Station ang isang high-valued individual at nasamsam ang tinatayang 6.8 milyong halaga ng shabu sa Barangay San Isidro sa Parañaque City. Ayon sa Parañaque City Police Station, naganap dakong alas 5:15 ng umaga ang isinagawang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit sa kahabaan ng San Luis Street, Sitio Fatima, Valley 6 na nagresulta sa pagkakadakip sa sospek ng nakilalang si alias Salvador, 30 anyos at residente rin ng naturang lugar. Unang nabentahan ng sospek ang isang pusher buyer ng 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Sa isinagawang follow-up search, nadiskubre pa ang 5 plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 950 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 6,460,000 pesos. Dahilan upang umabot sa 1 kilo o 6.8 milyon ang kabuuang halaga ng nasabat na droga.
Narecover rin ng pulisya mula sa sospek ang bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 piso at 49 na piraso ng budol money, isang brown paper bag, green eco bag at itim na timbangan na pinaniniwalaang gamit sa bentahan ng droga. Nahaharap ngayon sa alias Salvador sa mga kasong paglabag sa Section 511, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Matagumpay na nasabat ng mga operatiba ng Nueva Ecija PNP ang tinatayang 165,000 pesos halaga ng peking sigarilyo sa ikinasang operasyon sa lalawigan. Nagresulta rin sa pagkakaaresto ng 2 suspect. Ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng San Pablo Component City Police Station nito lamang Oktubre 14 taong kasalukuyan sa Barangay San Antonio 1, San Pablo City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Chokoy, 37 anyos, residente ng Baay, Laguna. Naaresto ang suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap bilang pusher buyer gamit ang buy-bust money. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 200 gramo na may tinatayang halaga na 1,360,000 pesos. 2 piraso na 100 peso bill at 2 piraso na 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Isang sling bag, isang unit ng caliber 45 na baril, 2 piraso ng magazine, 10 piraso ng live caliber ammunition, isang unit ng cellphone at isang Yamaha Mio na motorsiklo. Kasalukuyang nasa custody ng San Pablo Component City Police Station ang arestadong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula rito sa Calabarzon, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sartorio. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang kawala sa batas sa isang senior citizen matapos makumpiskahan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Bula, Camarines Sur. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lubendino Jr. Isang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga ang sinagawa ng Bula Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major John Michael P. Miraflor, Chief of Police, katuwang ang mga tauhan ng 4th Platoon, 2nd Camarines Sur Provincial Mobile Force Company, PIU Camarines Sur PPO, PIDEG at sa koordinasyon ng PIDEA Regional Office 5. Madang alas 4:43 ng hapon, ikinasa ang operasyon sa Barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na si alias Tata Esco, 68 taong gulang, walang asawa at trabaho na residente ng nasabing barangay. Sa isinagawang operasyon, nagsilbing poster buyer ang isang operatiba na nakabili ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect sa halagang 500 pesos. Sa masusing pagdisiyasat, nakumpiska mula sa suspect ang karagdagang 7 sachet ng pinaghinalaang shabu na nakuha sa kaliwang harap na bulsa ng kanyang shorts. Tinatayang aabot sa 35.1 grams ang kabuang timbang ng nakumpiskang droga na may katumbas sa halagang 238,600 pesos. Isinagawa naman ang pagmamarka and ng mga ebidensya sa presensya ng mga natakdang mandatory witnesses. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bula Municipal Police Station ng suspect at naharap sa mga kasong panglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bicol Region, ako pa yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubendino Jr. Alagad ang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lubendino. Matagumpay na nasabat ng mga operatiba ng Nueva Ecija PNP ang tinatayang 165,000 pesos halaga ng peking sigarilyo sa ikinasang operasyon
sa lalawigan. Nagresulta rin sa pagkakaresto ng 2 suspect. Ang report mula kay Patrolwoman Janice Bulahaw. 2 suspect ang naaresto at tinatayang 165,000 pesos halaga ng pekeng sigarilyo ang nasamsam sa ikinasang Oplan Cita Checkpoint Operation ng mga tauhan ng Zaragoza Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Heril Daguit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa Barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija. Sa pagsasagawa ng beripikasyon, nakitaan ang loob ng sasakyan ng isang kahon ng Modern Light Cigarettes. Nang siyasatin pa, nadiskubre ang 10 kahon ng pekeng Modern Light Cigarettes na may kabuuang halagang 165,000 pesos. Nabigo ang mga suspect na magpakita ng anumang dokumento bilang patunay ng legal na pinagmulan ng mga produkto. Ang mga suspect at mga nakumpiskang pekeng sigarilyo ay dinala sa himpilan ng Zaragoza MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003 laban sa kanila. Ayon kay Police Colonel Heril Daguit L. Bruno, patuloy ang piniigting na kampanya ng NEPO laban sa mga iligal at pekeng produkto na nagdudulot ng panganib sa kalusugan at kabuhayan ng mamamayan. Ang nasabing operasyon ay sinagawa alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, na paigtingin ang kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang ligtas at maayos na pamayanan sa gitnang Luzon. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng tinatayang 1.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu at isang baril sa ikinasang bypass operation ng San Pablo City Police sa Barangay San Antonio 1, San Pablo City, Laguna. Tinutukan niya ni Patrolwoman Merime Sartorio. Isang high-value individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng San Pablo Component City Police Station nito lamang Oktubre 14 taong kasalukuyan sa Barangay San Antonio 1, San Pablo City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Chokoy, 37 anyos, residente ng Baay, Laguna. Naaresto ang suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap bilang pusher buyer gamit ang buy-bust money. Nakumpiska mula sa suspect ang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 200 gramo na may tinatayang halaga na 1,360,000 pesos. 2 piraso na 100 peso bill at 2 piraso na 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Isang sling bag, isang unit ng caliber 45 na baril, 2 piraso ng magazine, 10 piraso ng live caliber ammunition, isang unit ng cellphone at isang Yamaha Mio na motorsiklo. Kasalukuyang nasa custody ng San Pablo Component City Police Station ang arestadong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Merime Sartorio. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio. Bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng kapulisan sa paggamit ng makabagong teknolohiya, isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 1 ang drone lecture at simulation exercise upang mas mapahusay ang kanilang aerial surveillance operations. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Upang higit na mapalakas ang kakayahan sa aerial surveillance at mapanatili ang kahandaan sa anumang misyon, nagsagawa ng drone lecture at simulation exercises ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa pangunguna ni Police Colonel Fidel de Guzman Junio bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa modernisasyon ng operasyon.
Sa naturang aktibidad, binigyan diin ang tamang paggamit at pamamahala ng mga drone bilang makabagong kagamitan sa intelligence operations at pagpapatupad ng seguridad. Layunin nitong mas mapaigting ang kakayahan ng mga maneuver companies sa pagtugon sa mga insidente, lalo na sa mga lugar na mahirap maabot ng mga conventional patrol. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng pagsasanay ang tamang pag-operate ng drone, aerial navigation at surveillance techniques. Ang simulation exercises ay nagbigay daan upang mahasa ang kakayahan ng mga tauhan ng RMF-1 sa aktual na sitwasyon. Inaasahang makatutulong din ito upang mas mapabilis at maging mas epektibo ang pagresponde sa mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang nasabing inisyatiba ay suportado ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, kung saan kanyang hinimok ang mga tauhan na patuloy na mag-aral at maging responsable sa paggamit ng makabagong kagamitan. Ayon sa kanya, ang modernisasyon at kasanayan ay mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas at mas organisadong komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Patuloy na isinasabuhay ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company ang advokasya ng Philippine National Police na paigtingin ang ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng Human Rights Lecture na isinagawa para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Barangay Balansay, Mamburao, Occidental Mindoro. Patrolwoman Christine Lorenzo sa report. Nagsagawa ng makbuluhang Human Rights Lecture ang mga tauhan ng 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company na pinangunahan ni Police Corporal Zaria G. Aliwalas, Admin PNCO para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Department of Social Welfare and Development sa Sitio Lagundian, Barangay Balansay, Mamburao, Occidental Mindoro. Kasama rin sa aktibidad si Ms. Lyra V. Hernalin mula sa DSWD na tumulong sa pagbibigay kaalaman sa mga kalahok tungkol sa karapatang pantao at iba pang mahalagang usapin na layuning maprotektahan at mapalakas ang bawat miyembro ng komunidad. Layunin ng programa na itaas ang kaalaman tungkol sa mga pangunahing karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan. Turuan ang mga benepisyaryo kung paano kilalanin, iwasan at i-report ang anumang uri ng pang-aabuso o pananamantala at hikayatin ang pagkakaisa at pagiging mulat ng komunidad tungo sa ligtas at maunlad na pamumuhay. Bukod dito, namahagi rin ang mga pulis ng mga flyers na naglalaman ng impormasyon tungkol sa disaster preparedness, anti-illegal drug campaign, Anti-Terrorism Act of 2020 at public safety tips upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko. Ang aktibidad na ito ay patunay ng patuloy na pagkikipag-ugnayan ng kapulisan sa komunidad upang maitaguyod ang respeto sa karapatang pantao at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bawat pamayanan. Mula dito sa Home of the Police, Eco Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Christine Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Sa patuloy na kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga, isang high-value drug personality ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Tagbilaran City Police Station. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Nikki Cadniado. Arestado ang isang high-value drug personality matapos itong mahulihan ng tinatayang 340k halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Tagbilaran City Police Station sa Simbit Street, Purok 1, Barangay Dao, Tagbilaran City, Bohol, nitong Oktubre 14 taong kasalukuyan, bandang alas 9:36 ng gabi. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, hepe ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si Jade, isang 24 anyos na lalaki at residente ng Palma Street, Barangay Poblacion 2, Tagbilaran City, Bohol.
Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska mula sa sospek ang humigit kumulang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 340,000 pesos. Kabilang din sa mga nakuhang ebidensya ay isang pouch, cellphone, motor at budol money. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng nasabing estasyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 Act 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Police Colonel Patricio Sedegay Jr., ang Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Ang tagumpay na ito ay bunga ng masusing pagmamanman at koordinasyon at walang sawang dedikasyon ng ating mga kapulisan laban kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng ganitong mga operasyon, ating pinatutunayan na seryoso ang Bohol PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. Nais naming paalalahanan ang publiko na maging mapagmatsyag sa inyong mga komunidad. Kung may nalalaman kayong kahina-hinalang aktibidad o mga personalidad na sangkot sa illegal na droga, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa pamamagitan ng aming hotline numbers. Ang inyong pagkikipagtulungan ay napakahalaga upang tuluyan masugpo ang banta ng illegal na droga sa ating mga kabataan at komunidad. Patuloy nating ipagmalaki ang ating kooperasyon sa PNP. Sama-sama nating itaguyod ang bagong Pilipinas na payapa, ligtas at malaya sa droga. Maraming salamat at mabuhay ang mga Boholano. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan sa publiko na iwasan ang anumang uri ng iligal na droga at agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulis ang anumang impormasyon ukol sa iligal na aktibidad. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nikia Caniedo. Nasukol ng otoridad ang isang fish farm worker matapos itong mahuling nagbebenta umano ng iligal na droga sa isinagawang bypass operation sa bayan ng La Paz, Iloilo. Nakatutok dyan si Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Ito ang magiging na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga sa Iloilo City matapos madakip ang isang fish farm worker sa kinasang drug bypass operation ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit 6 sa barangay na Bitas, La Paz, Iloilo, dakong alas 8:59 ng gabi nito lamang ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng City Drug Enforcement Unit 6 ang suspect sa alias na Bern, 55 taong gulang, residente ng barangay Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Dagdag pa niya, sa kanyang pagtatanong kay alias Bern, ibinunyag nito na kinukuha umano ng suspect ang iligal na droga mula sa barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo. Nasamsam mula sa suspect ang isang sachet ng hinihilaang shabu matapos mabentahan ng buy-bust money na nagkakalaga ng 5,000 piso. Sa isinagawang follow-up search, na-recover pa ang siyam na karagdagang sachet ng hinihilaang shabu na may kabuuang bigat na humigit kumulang 50 gramo at tinatayang halaga na 340,000 pesos. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at sasampahan ng mga kaukulang kaso kaugnay sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang tigil na laban ng Iloilo City Police Office sa iligal na droga at ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaligtasan at kaayusan sa buong lungsod ng Iloilo. Alinsunod sa adhikain ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Nasa kote ng mga otoridad ang top 9 regional most wanted person na sangkot sa iligal na droga sa ikinasang manhunt operation sa Barangay Ibag, Barugo, Leyte. Magbabalita diyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Ng mga
komunidad ang tinaguriang top 9 regional most wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mahuli sa Barangay Ibag, Barugo, Leyte. Bandang alas 6:52 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Barugo Municipal Police Station kasama ang Anti-Kidnapping Group Visayas Forensic Unit or MOC Satellite Office, Regional Intelligence Unit 8, Provincial Intelligence Team Leyte at 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang akusado ay dinala sa Barugo MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng kapulisan laban sa mga taong may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang mabilis at matinding operasyon ang isinagawa ng mga puwersa ng Maguindanao del Norte Police kung saan nasamsam ang mga iligal na armas at hinihinalang shabu at isang high-value target ang napatay matapos itong manlaban sa isinagawang pag-aresto. Nagpahayag naman ang PNP na paninindigan na ipagpapatuloy ang mga operasyon laban sa iligal na droga upang maprotektahan ang publiko at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Nakabalita diyan si Patrolwoman Maricris Lagrabe. Napos ang mga iligal na armas at shabu sa isinagawang search warrant ng mga tauhan ng Dato Odin Sinsuat Municipal Police Station na nauwi sa isang madugong engkwentro na nagresulta sa pagkakasawi ng isang high-value target sa Sitio Luma, Barangay Semba, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pasado alas 4 ng madaling araw nito lamang Miyerkules, ika-15 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, Chief of Police ng Dato Odin Sinsuat MPS ang nasawing suspect na si alias Trega, habang arestado ang anak nito na si alias Baribari at naitalang sugatan ang dalawang kasapi ng Philippine Marines. Nagkaroon ng malakas ng pasabog ng aktong isinasagawa ang naturang operasyon matapos matunugan ng mga suspect ang mga operatibang papalapit sa drug den na pinagtataguan. Dito nagsimula ang palitan ng putok ng baril na nagresulta ng pagkakasawi ng suspect at pagtamo ng sugat ng ilan sa mga operatiba. Na-recover sa naturang lugar ang mga light weapon firearms, small firearms, illegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Nabatid na ang mga suspect ay responsable sa iba't ibang aktibidad tulad ng gun for hire, pagbebenta ng illegal na droga, taga-suporta rin ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at pamamaril sa mga karatig lugar. Muling pinagtitibay ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director, ang kanilang dedikasyon sa mas pinaigting na kampanya laban sa mga illegal na aktibidad at nanawagan sa publiko na manatiling mapagmatyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatiling ligtas ang komunidad ng Bangsamoro. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Maricris Algabre. Tuluyan ang bumagsak sa kamay ng batas ang isang wanted person sa Pagadian City na naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Adrian Cortez. Tagumpay na naaresto ng Warrant Section at Tracker Team ng Pagadian City Police Station ang isang wanted person sa isinagawang manhunt operation bandang alas 9:30 ng umaga nito lamang ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Purok Upper Golden Shower, Barangay Balangasan, Pagadian City. Kinilala ang suspect na si alias Eman, 21 taong gulang, binata, estudyante at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Law na nakasaad sa Criminal Case Number 18612-2K25. Ang warrant ay inilabas ni Honorable Ray Camasura Torrecampo,
presiding judge ng Branch 22, Regional Trial Court, 9th Judicial Region, Pagadian City, noong ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan na may itinakdang rekomendadong piyansa na 300,000 pesos. Dinala ang sospek sa Pagadian City Police Station para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Ang isinagawang operasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng Police Regional Office 9 laban sa mga wanted persons upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Mula dito sa tanggapan ng Kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman AG Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Cortez. Walang takas ang isang drug suspect matapos maaresto sa bypass operation ng mga otoridad sa Lagunglong, Misamis Oriental. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Danessa Berdos. Sir, what? What? Kaya? Arestado ang isang individual sa ikinasang joint bypass operation ng mga operatiba ng Lagunglong Municipal Police Station sa Barangay Kabulawan, Lagunglong, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Captain Nilson Calage, OIC ng Lagunglong MPS, ang suspect na si alias Pat, lalaki 22 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Nara. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ay nakuha ang maliliit na pakete ng iniinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos mahulihan ng ilegal na droga at hindi lisensyadong baril sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Maragusan, Davao de Oro. Ang report mula kay Patrolwoman China May Ilagan. Isang 40 anyos na lalaki na kilala sa alias na Joshua ang naresto matapos ang matagumpay na operasyon ng mga tauhan ng Maragusan Municipal Police Station nito lamang Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon Maragusan, Davao de Oro. Nakatanggap ng ulat ang Maragusan MPS sa hinggil sa isang lalaking umano'y may dalang hindi pa natutukoy na baril. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Maragusan MPS upang beripikahin ang nasabing impormasyon. Sa isinagawang pagpapatunay, natuklasan na ang naturang individual ay may dalang kalibre 45 na baril at 2 pakete ng hinihinalaang shabu. Sa ngayon, ang sospek ay kasalukuyang nasa kusdiya ng sabing stasyon at maharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165. Ang tagumpay ng operasyong ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Police Regional Office 11 sa pagpigil sa paglaganap ng iligal na droga at mga armas sa komunidad. Mula dito sa Rehiyon 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman China May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Ilagan. Nahuli na rin sa wakas ang isa sa mga pinaghahanap ng batas sa Sultan Kudarat matapos maaresto ng mga tauhan ng Esperanza Municipal Police Station ang top 3 most wanted person ng lalawigan na wanted sa kasong rape. Patrolwoman Braylin Jane Cabanilas sa report. Ng Esperanza Municipal Police Station ang top 3 most wanted person provincial level sa Barangay Marquez, Esperanza, Sultan Kudarat nito lamang Oktubre 14, 2025. Kinilala ni Police Brigadier General Arnold P. Argente, Regional Director ng Police Regional Office 12, ang suspect na si alias Ton, 54 anyos, magsasaka at may asawa, residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Ferdinand Tugas,
Presiding Judge ng RTC 12, Judicial Region, Branch 19, Isulan, Sultan Kudarat at sa pinagsanib puwersa ng Esperanza Municipal Police Station, katuwang ang 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company, Sultan Kudarat CIDG. Kasalukuyang nasa kustodiyan na ng Esperanza Municipal Police Station ang sospek para sa tamang disposisyon. Muling tiniyak ng Esperanza PNP ang kanilang buong suporta sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at sa lahat ng anyo ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Walang kawala sa batas ang dalawang kilalang flip-top boys matapos silang maaresto sa bypass operation sa Butuan City. Narito ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Joanna Kawile. Dalawang lalaki na kilala umano sa kanilang flip-top performances ang arestado matapos mahulihan ng iligal na droga sa isang matagumpay na bypass operation sa Barangay San Ignacio, Butuan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Ray, 47 anyos, binata, walang trabaho, residente ng Barangay San Ignacio, at ang kanyang kaibigan na si alias Jan, 44 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng Purok 9, Pagatpatan, Butuan City. Nasamsam mula sa mga sospek ang humigit kumulang 5 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos, kasama ang 500 mark money, mga drug paraphernalias at iba pang ebidensya. Ayon sa mga otoridad, ang dalawa ay kabilang sa mga tinaguriang street-level individual, drug personalities na matagal nang minamanmanan ng kapulisan. Ayon kay Police Lieutenant Castro, patuloy ang walang humpay na kampanya ng kapulisan laban sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Hinimok din niya ang publiko na makipagtulungan at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Sa ngayon, nakakulong na sa Station 1 Detention Facility ang mga sospek at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawile. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 70 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian at Patrolwoman Jenny Midolor mula sa Eastern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.